Ang bangko hindi ginawa para payamanin ka. Ginawa sila para itabi ang pera mo ng ligtas at madaling kunin. Pero kung dito mo inilalagay ang iyong retirement fund o long-term savings, nagpapatakbo ka ng isang financial engine na butas ang tangke. Habang inflation ay nasa 6% at ang tax ay kinakaltasan ng kakarampot mong interes, ang ipon mo ay hindi lang natutulog, ito ay dahan-dahang nalulunod. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mo ng Sovereign Shield. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang math sa likod ng Pag-ibig MP2 Sovereign Shield. Ipapakita ko sa inyo ang power ng tax-free compounding. Ang sikreto na hindi kayang tapatan ng mga ordinaryong savings account. Hindi natin naalisin ang pera sa bangko. Ituturo ko sa inyo kung alin ang dapat iwan doon at alin ang dapat ilipat sa iyong fortress para sa 2026. Humarap tayo sa brutal na katotohanan na madalas nating i-ignore. Ang average bank interest sa Pilipinas ngayon ay nasa 0.06% lamang kada taon. Sa madaling salita, halos wala. Kung may 1 milyon ka sa isang bangko, ang kikitain mo sa loob ng isang taon ay 600 piso. Hindi pa sapat pambili ng isang family meal sa Jollibee. Pero dito nagiging mapanganib ang sitwasyon. Habang ang pera mo ay nakatambay, ang inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay tumatakbo sa bilis na 6% per annum. Ibig sabihin nito, mas mabilis pang tumaas ang presyo ng isang sakong bigas, 1 litrong langis at ang pamasahe mo kaysa sa paglaki ng pera mo sa loob ng bangko. Ang math ay hindi nagsisinungaling. 0.06% minus 6% equals negative 5.94%. Yan ang tinatawag nating real interest rate. Ibig sabihin, kahit mukhang buo pa rin ang digits sa iyong ATM screen, ang purchasing power nito ay unti-unting kinakain ng apoy. Ang 100,000 pesos mo ngayon, ang halaga na lang yan sa susunod na taon, pagdating sa palengke ay parang 94,000 pesos na lang. Hindi ka lang basta nag-iipon. Sa totoo lang, pinapanood mo ang pera mong matunaw sa harap ng iyong mga mata habang kampante ka sa false security ng iyong passbook. Akala mo ba, inflation lang ang kaaway mo? Mag-ingat ka dahil may 2 silent thieves na sabay na kumakalta sa pinaghirapan mo. Habang ang inflation ay binabawasan ang iyong purchasing power sa pamamagitan ng pagmahal ng bilihin, may isa pang bawas na naghihintay sa loob mismo ng bank account mo, ang 20% final withholding tax. Isipin mo ito, yung kakarampot na interest na binibigay sa iyo ng bangko na halos hindi mo na maramdaman, babawasan pa ulit ng gobyerno. Kung kumikita ka ng 100 na interest, 20 pesos agad ang kukunin bilang tax. Ang matitira sa'yo, barya na lang ng barya. Ito ang dahilan kung bakit kahit anong sipag mo sa pag-iipon sa traditional savings account, parang lagi kang tumatakbo sa isang treadmill na paatras ang ikot. Hindi ka pa man nakakakbang palayo, ginakaltasan nga ng tax at tinunaw na ng inflation ang natira. Sa larong ito, kapag nanatili ka sa lumang sistema, hindi ka lang basta nahuhuli. Talo ka na agad bago pa magsimula ang Naitanong mo na ba sa sarili mo kung bakit kahit anong krisis, ang lalaki at gaganda pa rin ng mga building ng mga bangko? Bakit sila ang laging nasa tuktok? Simple lang ang sagot. Kasi ginagamit nila ang pera mo para payamanin sila, habang ikaw ay binibigyan lang ng mumo. Ganito ang laro. Ang perang dinideposito mo na binibigyan lang nila ng 0.06% interest, ipapahiram nila yan sa iba bilang housing loan, car loan o credit card debt na may interest na 10%, 15% o hanggang 42% kada taon. Ang tawag dyan ay the spread. Sila kumukuha ng bulto ng kita gamit ang iyong kapital, habang ikaw ang sumasalo ng lahat ng risk ng inflation at tax. Sa madaling salita, ikaw ang papatakbo ng kanilang makina, pero sila ang driver na nakikinabang sa biyahe. Ang tanong, hanggang kailan mo hayaang maging fuel lang ang ipon mo para sa yaman ng iba? Pero hindi kailangan ganito ang kwento mo. Panahon na para baliktarin ang sitwasyon. Welcome to the MP2 Sovereign Shield. Hindi lang ito basta alternatibo. Ito ang iyong financial fortress.
Bakit sovereign shield? Dahil ito ay government guaranteed. Ibig sabihin, ang kapital mo ay protektado ng buong puwersa ng bansa, hindi gaya ng ibang investments na pwedeng mag-zero. Dito ang pera mo ay nakatago sa isang vault na may sovereign guarantee. Ito ang shield na haharang sa lahat ng silent thieves na pinag-usapan natin kanina. Bakit ko ito tinawag na tax-free fortress? Ganito kasi yan, sa ilalim ng Republic Act 9679. Ang lahat ng kikitain mong dividends sa MP2 ay 100% tax exempt. Sa madaling salita, walang 20% withholding tax na kakaltas sa'yo. Kung ang dividends ngayong taon ay 7.12%, ang makukuha mo ay buong 7.12%. Hindi lang yan, ang iyong fortress ay protektado ng tinatawag nating sovereign guarantee. Ibig sabihin, ang gobyerno mismo ang nangangako na hindi mawawala ang iyong kapital. Kung ang mga bangko ay may PDIC insurance na halagang 1 million pesos, sa MP2 kahit magkano ilagay mo, ang buong halaga ay garantisado. Ito ang pinaka-safe na vault para sa bawat Pilipino. Ngayon, ilalatag natin ang brutal comparison. Isipin mo, nagtatabi ka ng 5,000 pesos buwan-buwan. Sa loob ng 5 taon, ang naipon mong 300,000 pesos sa bangko ay tutubo lang ng humigit kumulang 500 pesos. Matapos ang tax, halos walang nangyari. Yan ang slow lost kasi habang hindi gumagalaw ang pera mo, ang presyo ng bilihin ay tumatakbo na palayo. Pero tingnan mo ang MP2. Gamit ang parehong 5,000 pesos monthly dahil sa compounding growth, kung saan ang kikitain mong interes ay tutubo pa ulit ng interes sa susunod na taon, ang 300,000 pesos mo ay pwede maging 360,000 pesos. Isang extra 60,000 pesos na wala kang ginawa kundi ilipat lang ang paradahan ng pera mo. Sa bangko, ang pera mo ay trabahador nila. Sa MP2, ang pera mo ay sundalo mo na nagpaparami para sa'yo. Ngayon, mas malinaw na ang pagkakaiba. Ang isa ay tungkol sa proteksyon. Ang isa naman ay tungkol sa pagpaparami. Ang malaking problema natin ay ito. Tinuruan tayong mag-ipon sa paraang luma na. Isang sistema dinisenyo para sa panahon ng ating mga lolo at lola kung saan ang interes sa bangko ay mataas pa at ang presyo ng bilihin ay hindi pa kasing bilis tumaas ng raket. Pero ang mundong kinagisnan nila ay iba na sa realidad natin ngayong 2026. Ang pagsunod sa lumang payo na itabi lang ang pera sa bangko at okay na yan ay parang pagdadala ng kutsilyo sa isang barilan. Hindi dahil masama ang kutsilyo kundi dahil hindi na ito ang tamang tool para sa laban na kinaharap natin ngayon. Ang inflation at ang modernong ekonomiya ay mga high caliber na kalaban at kung hindi mo babaguhin ang inyong financial DNA, may iwan kang sugatan habang ang iba ay mabilis na umaasenso. Linawin natin, hindi ko sinasabing isara mo ang lahat ng bank accounts mo at mag-withdraw ka na ngayon din. Ang bangko ay mahalaga pa rin. Gamitin mo ito para sa iyong emergency fund, para sa iyong daily transactions, at para sa perang kailangan mong makuha sa isang pindot lang. Pero para sa iyong kinabukasan, para sa pangarap mong bahay, at para sa retirement na hindi ka aasa sa iba, kailangan mo ng sovereign shield. Huwag mong hayaang malunod ang pinaghirapan mong yaman sa isang sistemang hindi naman dinisenyo para payamanin ka. Panahon na para maging strategist ka sa sarili mong buhay. It's time to move your money to where it wins, to where it's protected, and to where it grows. Simulan mong buuin ang iyong fortress ngayon dahil ang pinakamagandang oras para protektahan ang yaman mo ay kahapon, pero ang pangalawang pinakamagandang oras ay ngayon. Are you ready to build your shield?